Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa pagbabalik ng kampiyon, Manny Pacquiao, tinumog saan man magpunta. Pambansang kamao, nagpatudyata sa mga diskumpiyado sa pagkapanalo niya laban kay Juan Manuel Marquez. Magpakatotoo ka, maging Pilipino ka. Hospital arrest para kay dating Pangulong Arroyo, pinayagan ng korte. Anorexia nervosa ni Arroyo, mas delikado raw at kailangan agad pagtuunan ng pansin. Abot sa 20 kaso, ikinakasapan ng palasyo laban sa dating Pangulo. Pero arrest warrant sa kanya. Mawawalang bisa sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyong ideklarang illegal ang COMELEC DOJ panel. Exclusive ang pinakabagong video ni Janelle Manahan sa ospital. Handa na raw tumistigo sa kaso ng napaslang na nobyong si Ramjen. 50 sentimong provisional fare increase sa jeep. Posibleng maaprubahan bago matapos ang taon. Sa China, batang lalaking nahulog sa hukay, naipit ng patiwarek. Sa Amerika naman, pagbuga ng pepper spray ng pulisya sa mga rallyista, kinondena. Ina-assist Mark Heras, engaged na nga ba? At Julina Magdangal at Mark Escueta, ikinasal na! Magandang gabi po, pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na hospital arrest muna si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kasabay niyan, itinanggi ng korte na minadali ang pagpapalabas ng mandamiento de arresto o warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Mark Salazar. Ang detention cell na ito sa Southern Police District Headquarters ang isa sa mga tinitingnan ng PNP na pwedeng pagkulungan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero sa ngayon, mismong ang korte na nagsabi sa St. Luke's Medical Center sa Global City muna mananatili ang Congresswoman ng Pampanga. Si Arroyo ay kasama sa 3 taong sinampahan na noong Biyernes ng kasong electoral sabotage na isang non-bailable offense. Na-serve na ang warrant of arrest kay Arroyo at kina Attorney Lintang Bidol na dating Provincial Electoral Supervisor ng Maguindanao at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Kanina ibinalik na ng PNP ang mga warrant of arrest. The court cannot just issue an order sending him to any other ordinary detention center because of some factor to be considered like his health condition, his status as former president and now as Congressman of the Republic of the Philippines. Ibinigay ito ng korte sa kampo ni Arroyo kahit hindi pa ito formal na hinihiling sa korte. Nasa probinsya pa raw ang doktor ng dating Pangulo kaya di pa napipirmahan ang medical record na nagsasabing ikasasama ng kondisyon ni Arroyo kung ilalabas ito sa ospital. Sa preliminary hearing kanina, binawi na rin ng mga abogado ni Arroyo ang inihain na motion na kumikwestiyon sa Pasay Court para hawakan ang kasong electoral sabotage. Dapat daw kasi sa Sandigan Bayan ito inihain. Yung una kasi, divided yung mga lawyers. Sabi ko, sige, bahala na kayo, file ninyo kung gusto nyo file. Pero ako, ang paniwala ko from the beginning, RTC ang may jurisdiction. Sa labas ng Pasay RTC, nag-ingay naman ang ilang magbabantay sa ikikilos ng korte at maninigurong mahahatulan ang anilay guilty sa kanilang sariling paghusga. Tiniyak ng Pasay RTC Branch 112 na hindi minadali ang paglabas sa warrant of arrest laban kay Arroyo. Pinag-aralan daw ito ni Judge Jesus Mupas. Bago magtanghali nung Biyernes, isinampa ang kasong electoral sabotage. Pasado alas 4, pinalabas na ng korte ang warrant of arrest. Mabagal pa yon sa ibang magagaling na OS dahil ang babasahin lang naman information. So kung sa inyo katulad nyo magagaling, baka kalahating oras tapos na. Ipinagbabawal rin ng korte na ilabas sa publiko ang mugshots ng dating Pangulo.
Sa Biyernes itutuloy ng Pasay RTC Branch 112 ang hearing. Tatalakayin at didesisyonan ang hiling ng prosecution para sa whole departure order at ang hiling ng depensang ihinto ang paglilitis at ipagpaliban ng warrant of arrest dahil sa kanilang motion for reconsideration sa DOJ COMELEC panel. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Samantala, hindi raw pwede ilagay sa pangangalaga o yung tinatawag na kustodiya ng Kamara si Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Ayon kay Deputy House Speaker Erin Tanyada, hindi mapoprotektahan ng mababang kapulungan ang kapwa nila mambabatas dahil may inilabas ng warrant of arrest o mandamiento de arresto laban sa kanya. May tuturing din daw na tinatawag na capital offense ang kasong kinakaharap ni Ginang Arroyo. Dahil dyan, hindi makakadalo sa mga sesyon si Ginang Arroyo maliban na lang kung papayagan siya ng korte. Gayunman, hindi raw pwede basta tanggalin sa pwesto ang kongresista. Mangyayari lamang daw yun kapag nahatulan na siya ng guilty sa kasong electoral sabotage. Pwedeng magkaroon ng caretaker. Nandiyan naman po si Congressman Mikey Arroyo who used to handle that district. So he may be assigned also to look after. Mainit ang naging pagsalubong sa ating pambansang kamaong Manny Pacquiao sa kanyang pag-uwi dito sa ating bansa. Sa airport at sa lahat ng kanyang pinuntahan ngayong araw na ito, pinagkaguluhan si Pacman. Pinakasabik siyempre sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga anak na ilang linggo rin siyang hindi nakasama. Nagpasaring pa si Pacquiao sa mga hindi kumbinsido sa naging panalo niya laban kay Juan Manuel Marquez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa man lumapag ang PR Flight 103 na sinakyan ni Sarangani Representative Manny Pacquiao at asawang si Jinky galing Amerika, excited nang nag-aabang ang 4 nilang anak sa NAIA 2. Ang panganay na babaeng si Princess, may ginawa pang welcome home banner. I have a help of my yaya to color this one. Oh, Yaya helped my you? card. Yaya helped you with that? Huh? Yes. Okay. Which one's for mommy? The flower. The flower. Oh, what will you tell daddy and mommy when you see them? I love you, mommy. I love you, daddy. Congratulations. We miss you. Welcome back. Welcome back home. Walang I love you. I love you. Agaw eksena rin ang bunsong si Queenie. Happy birthday, glass and keep you. Happy birthday to you. Mahigpit na yakap at mga halik ang isinalubong ng 4 sa ama't ina. Si Pacman, halatang namiss ang mga anak na hindi niya mabitaw-bitawan. Todo pasasalamat ang pambansang kamao sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Bagamat aminado siyang di siya masyadong masaya sa ibinigay niya sa laban nila ni Juan Manuel Marquez, malinaw naman daw na siya ang panalo. Di naman daw pwedeng sa lahat ng laban niya, bugbog sarado ang kanyang katunggali. Ang paniniwala ko bago pa natapos yung 12 rounds ay lamang ako at panalo ako, pero yung yung iniisip ko na ibigay ko na magandang laban hindi ko nagawa. So medyo hindi masyado akong kumbinsido sa performance ko. Dahil sa kontrobersyal na desisyon sa labang Pacquiao Marquez 3, naungusan ni Floyd Mayweather Jr. si Pacman bilang pound for pound king ayon sa Yahoo Sports, ESPN at Sports Illustrated. Hindi ko alam kung saan lumabas yan at siguro sa ibang mga tao lang siguro na hindi dugong Pinoy ang nag-iisip ng ganyan. Doon naman sa mga ibang tao na naniniwala na hindi tama yung decision, magpakatotoo ka, maging Pilipino ka. Naging kontrobersyal man ang desisyon sa huling laban ni Pacman, para sa maraming Pilipino, hindi pa rin matatawaran ang galing ng pambansang kamao. He is still my idol. He's still the best. I hope he'll fight Mayweather. He's still great. He's still great. Still a heart of a champion. Siya pa rin ang the best sa buong Pilipinas sa category sa timbang niya. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ang grande ang naging pagsalubong kay Manny Pacquiao sa isang hotel sa lungsod ng Pasay kung saan siya nagalmusal at gaya ng dati,
Nagpunta si Pacquiao sa simbahan ng Quiapo para magpasalamat. Ang tumutok ay si Lala Roque. The 8th Division World Champion, Manny Pacquiao! Gaya ng dati, malapiesta ang Heroes Welcome kay Manny Pacquiao sa Midas Hotel sa Pasay. May ring pa na ginawa at kuntodo music at confetti pa. Sinalubong din siya ni Miss World First Runner-up Gwendolyn Rue. Sa isang maikling press conference, diretsong sinagot ni Pacman ang ilang mga tanong. Sa career mo, masasabi mo bang si Marquez ang tinaguri ang tinik sa lalamunan sa lahat ng mga boksingero? Isa sa ano rin, parang alam mo si Marquez, isa sa pinakamagaling na counterpuncher. Kasalanan ko rin ang lahat ng mga pangyayari dahil hindi ko masisisi yung mga tao na magkaroon sila ng doubt sa pagkapanalo ko dahil sinanay ko kasi sila na palagi akong panalo ng knockout o binubugbog ko yung kalaban ko. Ngayon, baka naman payagan nyo akong pwedeng manalo kahit sa close fight. Diba? Agad nagtungo si Pacman sa restaurant ng hotel para mag-almusal na espesyal na inihanda ng GMA Network para sa kanya. Kasama sina GMA Chairman at CEO Atty. Felipe L. Gozon, GMA President at COO Gilberto Arduavit Jr. at kasama si Senior Vice President for Corporate Services Group at Chief Finance Officer Felipe S. Yalong. Naroon din si Solar Sports Chairman Wilson Tieng. Danggit at sinangag ang unang kinain ng pambansang kamao. Sandali ring nakimbanding ang kanyang mga anak. Sa gitna ng mga usap-usapang susunod ng mga kaharap ni Pacman, aminado siya. Minsan, hindi na nga umaayon ang kanyang mga galaw sa dapat niyang gawin. Naranasan daw niya ito sa laban niya kay Marquez. Tayo ay tumatanda. Tayo ay kumbaga sa lumilipas yung ang bukas ay hindi natin mapwedeng ibalik ngayon. Diba? Lumipas na. So, kailangan tanggapin natin yung katotohanan kung sakali man na dumating yung time na hindi yung isip natin malakas pa pero yung rest pa ng katawan natin ay hindi na malakas. Gayunman, hindi raw niya uurungan ang hiling ng mga taong malapit sa kanya. Siguro diretsuhin na niya si Mayweather. Dahil pag tinalo niya si Mayweather, talo na rin niya si Marquez. Wala naman duda kung sino nanalo eh. At ang suporta natin sa ating champion will always be there, 110%. O sinong gusto mong next kalaban ni Dad? Mayweather. Pwede bang pagsabayan na lang? Tulad naman na nakagawian, nagsimba si Pacman sa Quiapo kasama ang misis na si Jinky. Kahit tanghaling tapat, pinagkaguluhan siya ng mga tagahanga. Sa loob ng simbahan, nagsalita si Pacman sa harap ng mga nagsimba at binigyang pugay ang mahigpit na kalabang si Marquez. Mabait pala ng tao, mabait pala at nasalin din. At siguro, nadala lang siya ng yung mga sinasabi niya sa akin noon. Nadala lang siya sa mga buyo sa kanyang mga kasamaan. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Sa ibang dako naman po ng ating bansa, puspusa na ang paghahanda ng mga taga-Sarangani para sa salubong na pambayani o Heroes Welcome sa kanilang kongresista, si Manny Pacquiao. Nakatakdang umuwi ron ang mambabata sa Huwebes, ika-24 ng Nobyembre. Kasabay yon ang pagsisimula ng Munato Festival sa Sarangani. Ayon sa lokal na pamahalaan, kakaiba ang magiging pagsalubong nila kay Pacquiao. Sasakay ang ating kampiyon sa isang kabayo. Suot niya ang isang katutubong costume. Alinsunod daw yan sa tradisyon ng mga katutubong balaan kung saan sumasakay ng kabayo ang isang mangdirigma. Kasalukuyang dumaranas daw ngayon ang tinatawag na depression o matinding kalungkutan si dating Pangulong Arroyo. At dahil siya ay naka-hospital arrest, mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Taguig. Pero ang hindi malinaw ngayon ay kung may mga umiiral na restriksyon ika nga, yung mga hindi bagay o dapat gawin. Kaugnay halimbawa ng pagtanggap ng mga bisita. Nakatutok po doon live si June Veneracion. June, ano na ang balita dyan? Mike, naka-house arrest pa o naka-hospital arrest pa nga dito sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Taguig si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Pero bukod sa iniindang sakit sa buto, ay nakakaranas daw ngayon ng depresyon ang dating Pangulo na nagmamanifest sa kanyang pagkakaroon ng tinatawag na anorexia nervosa.
Nakadeploy pa rin sa loob at paligid ng St. Luke's Medical Center sa Global City Taguig ang mga pulis. Misyon nila ang bantayan ng dating Pangulong Arroyo na naka-hospital arrest mula pa nung Biyernes dahil sa kasong electoral sabotage kaugnay ng dayaan umano noong 2007 senatorial elections. Bago siya maaresto, naka-confine na si Arroyo sa St. Luke's dahil sa sakit na hypoparathyroidism at sakit sa buto na natukoy matapos ang 3 magkakasunod na operasyong pinagdaanan niya. Ayon sa tagapagsalita ng mga Arroyo na si Attorney Raul Lambino, patuloy ang pagtanggap niya ng mga bisita kabilang ang mga kasamahan niya sa Kongreso at dating miyembro ng kanyang gabinete. Ayon pa kay Lambino, nakakaranas daw ngayon ng depression si Arroyo. Sumasama raw ang kondisyon nito at walang ganang kumain, bagaman nagpapakatatag daw ito sa harap ng mga problemang legal na kanyang kinakaharap. Normal naman siguro yon na ang isang tao ay madidepress o may stress ka sa ganitong mga kabigat na problemang dumating sa kanilang pamilya at dagdagan mo pa na mahina talaga yung kanyang katawan. Katunayan, ang timbang niyang hanggang 118 pounds bago maoperahan, bumagsak na raw sa 99 pounds noon pa lang mag-apply siya para makapagpagamot sa ibang bansa. Pansin ito sa itsura ngayon ng dating Pangulo. Malayo kumpara sa Gloria Arroyo na kilalang aktibo. Buong araw naghintay ang media sa anumang update mula sa mga doktor ni Arroyo. Pero walang bumababa para magbigay ng impormasyon tungkol sa kondisyong medikal ng naka-hospital arrest na opisyal. Sabi ni Lambino, sa kanyang obserbasyon, mas payat ngayon si Arroyo kumpara nung huling makita ng publiko nitong nakaraang linggo. Nakikita naman ng mga bumibisita sa kanya yung kaanyuan ni Mrs. Arroyo. Wala na yung tinatawag nating ningning ng kanyang kagandahan sa na dati nating nakikita nung hindi pa siya naooperahan. Si dating Pangulong Gloria Arroyo ang pangalawang pinuno ng Republika ng Pilipinas na pinaaresto matapos masangkot sa kasong kriminal. Magugunitang noong 2001, sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, inaresto si dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa kasong pantarambong at perjury. Matapos sunduin sa kanyang bahay sa San Juan, agad siyang kinuna ng mugshots at ng fingerprints sa Camp Crame. Pero habang gumugulong ang pagdinig, 6 na taong na hospital arrest sa Viluna Memorial Hospital sa Erap. Kalaunay na house arrest din si Estrada, una sa Santa Rosa, Laguna at sumunod sa kanyang rest house sa Tanay. Minsan pa nga siyang binisita ni Noy Pangulong Arroyo sa kanyang pagkaka-house arrest sa Santa Rosa, Laguna. Noong 2007, hinatulan siyang guilty at sinentensyang makulong ng 6 na taon dahil sa plunder. Absuelto naman siya sa kasong perjury. Pero nakalaya rin si Erap matapos gawaran ng executive clemency ni Arroyo. Mike, pagkatapos sa pagbigyan ng korte ang hiling na ma-hospital arrest si Ginang Arroyo, sabi nitong si Attorney Raul Lambino ay baka pinag-aaralan din ang kampo ni Ginang Arroyo na hilingin din sa korte na isilalim naman siya sa house arrest sakaling bumuti na ang kalagayan nito. Mike? Yung sa tinatawag na house arrest ng dating Pangulo, ano-ano mga alituntunin ipatutupad ng mga otoridad? May oras ba ng dalaw? May mga paghigpit ba? May limit ba ika nga? Dami na mga pwedeng bumisita? Pati na dyan sa hospital arrest na nagaganap ngayon dyan sa St. Luke's, John? Pero wala pa talaga nating definite pa nga sinasabi niya. Pinag-aaralan pa daw nila yon, kinukonsidera. As far as dito naman, Mike, dito sa hospital arrest, wala naman daw napapansin ang kampo ni Ginang Arroyo na mga restrictions na pinapatupad ang PNP. Kung sino daw yung mga bisitang pinapayagan noon bago pa man siya masailalim sa hospital arrest, ayun din naman yung mga bisitang pinapayagan na makapasok ngayon ng PNP. Mike? Maraming salamat, John Veneracion. Patuloy ang pag-agos ng mga naglalaki ang mga balita dito sa 24 oras. Kasama po natin ngayong gabi ang premyadong kapuso nating tagapagbalita na si Cara David. Cara! Salamat, Mike. Patuloy na nagpapagaling sa ospital si Janelle Manahan, ang nobya ng pinaslang na aktor na si Ramjen Revilla. Pinaunlakan ni Janelle ang hiling ng GMA News na makunan siya ng video sa kanyang kwarto sa ospital at sumagot sa ilang katanungan. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Ito na ngayon si Janelle Manahan, ang nobya ng pinaslang na si Ramjen Revilla. Nabaril din si Janelle sa ilalim ng kaliwang mata at sa kanang balikat. 2 linggo matapos siyang operahan para ayusin ang tinamang facial fracture. Pumayag si Janelle na makunan siya ng video ng ama sa request ng GMA News. Sa videong ito, nakuha alas 11 ng gabi, wala na halos maaninag na bakas ng tama ng bala sa muka ng 22 anyos na dalaga. Tanging ang maliit na drain pipe sa kanyang kanang panga na lang ang nakakabit kay Janelle. Paraan daw ito para maghilom na maayos ang bone grafting sa lubos na napinsalang kanang panga. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya ma-discharge. Kung wala daw yung bone grafting, anytime pwede na siyang palabasin. They are avoiding yung failure ng graft.
Di na nakaswero si Janelle pero naka-arm sling pa rin dahil sa tama sa balikat. Nakakakain na rin daw ng nais na si Janelle basta pinapalit ito o isinasama sa tubig. Di pa siya pwedeng magsalita kaya isinulat niya sa papel ang sagot sa mga tanong namin. Paglabas daw niya, gusto niyang dumalaw sa puntod ng nobyong si Ramjen Revilla kung papayagan siya ng doktor at kanyang pamilya. Gusto rin daw niyang magbakasyon. Handa rin daw siyang tumestigo sa kaso upang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nobyo. Sa unang pagkakataon, humarap na rin sa amin ang ina ni Janelle na si Rosario. Labis raw na namimiss ni Janelle si Ramjen. Marami siyang namimiss about Ramjen, syempre. Ano yung mga sinasabi niya sa'yo? Yung pagiging protective ni Ramjen, yung pagiging malambing, yung mga ganun, yung pagiging makulit. Na ikaw ang tanging pangarap ng Sa videong ito na kumakalat ngayon sa internet na lang marinig ni Janelle ang boses ng nobyo. Mismong si Janelle ang gumawa ng video bago nangyari ang trahedya sa kanila ni Ramjen. Bagamat mabilis ang paggaling, may pagkakataon daw na naguguluhan si Janelle sa mga nangyayari. She never thought na, yun nga, na yung kapatid ang involved. So medyo, syempre, naguguluhan talaga siya. Kasi ang pagkakaalam niya, very close nga sila. Pagbibigay ng halaga sa ikalawang buhay at pananalig sa Diyos daw ang laging habili ng kanyang mga magulang kay Janelle. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Maging ang social networking site na Facebook ay ginagamit na rin ng pulisya sa pag-iimbestiga sa kasong pagpatay kay Ramjen Revilla. Doon nakita nila ang video ng kasal ni Gail Bautista, kapatid ni Ramjen, at isa raw sa mga bisita ang tinutugis na si alias Brian. Nakatutok si Salima Refran. Bukod kay Maria Ramona Mara Bautista, nakatutok ngayon ang pulisya sa paghahanap sa isang alias Brian. Mula sa mga pahayag ng mga testigo at suspect, sinasabing ang Brian na ito ang contact ng mga mastermind at ng mga nagsagawa ng krimen. Sa paghahanap kay Brian, ginagamit na rin ng Task Force Ramjen ang social networking site na Facebook. Sa isang fanpage na hindi kilalang gumawa at namamahala, nakapost ang video ng kapatid ni Ramjen na si Gail nang ikasal kay Hiro Furuyama nitong June 23. Ayon sa Task Force Ramjen, isa sa mga bisita sa kasal ni Gail at Hiro, si Brian, na ang tunay na pangalan daw ay Ryan Pastera. Sa kasal na ito, hindi raw dumalo si Ramjen. Ayon sa personal assistant nitong si Ronaldo Ancahas, dahil daw ito sa alitan ng magkakapatid. May personality na nandiyan dyan. When you say personality, ano po ibig sabihin nun? Si Ryan na nandiyan dyan. Na-confirm po natin yan. Oo, nandiyan dyan sa video. We're very helpful because mas clear ang mga images ng mga taong maaring hindi ko pa sabing involved na kagad, but can be helpful as a reference lang talaga. And we will see kung gaano ka siya magiging kamaterial as we progress in the investigation. May ilan ding hawak na letrato na isinumite ang Task Force Ramjen sa piskalya. Dito, kinilala ng testigo si Roel Puson si Ryan bilang si alias Brian. Sa letrato, kasama ng ilang magkakapatid na Bautista si alias Brian. Ikatlong linggo na sa kulungan ni Ram Joseph ang sinasabi ng Task Force Ramjen na isa sa mastermind sa pagpatay ng sariling kapatid na si Ramjen. Kahapon binisita si Ram Joseph ng ilang kapatid sa Parañaque Jail. Napa-thumbs up naman si RJ mula sa kulungan nang malamang dumating ang mga kapatid. Nahihirapan, pero kailangan. Siyempre, we love our brother, di ba? Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Anorexic, yan daw po ang turing ngayon kay dating Pangulong Gloria Arroyo, at ayon sa mga eksperto, kailangan ibigyan lunas kagad yan ng mga doktor. Ang isa pong anorexic ay nakararanas ng kawalan ng gana sa pagkain. At kung hindi yan mapagtutuunan ng karapat-dapat na pansin at lunas, lubha po yung delikado at pwedeng humantong sa sakit na anorexia nervosa. Gaya na lang na naging sakit to ng kilalang mag-aawit na si Karen Carpenter. Yan ang tinutukan ni Tricia Zafra. Kung ang Philippine Medical Association o PMA ang tatanungin, hindi life-threatening ang sakit na hypoparathyroidism at bone mineral deficiency na iniinda ngayon ni Pampanga Representative Gloria Arroyo. Ang mas dapat daw tutukan ang anorexia nervosa. Sabado nang sabihin ng doktor ni Arroyo sa St. Luke's Medical Center na bukod sa hypertension, sakit sa buto at hypoparathyroidism, meron din daw itong bacterial infection sa kanyang malaking bituka. Kaya raw nakaswero pa ang dating Pangulo ng kuna ng fingerprints, palm prints at mugshot ng pulisya noong Sabado.
We will be monitoring her and hopefully she will be able to regain her appetite until we are confident enough in saying that we can remove the IV fluid already. Ayon sa PMA, maaari raw ikamatay ni Numan ang pagpapagutom at hindi pagkain sa mahabang panahon. Ang anorexia nervosa ay isang uri ng eating disorder na nagre-resulta sa tuloy-tuloy at matinding pagbagsak ng katawan. Ang sikat na international singer na si Karen Carpenter ay isa lamang sa mga kilalang personalidad na nagkaroon ng ganitong sakit. Karaniwang nagiging malnourished ang mga anorexic dahil sa hindi pagkain. Ang epekto nito sa mga vital organs minsay nagiging irreversible na. Tulad na lang na nangyari kay Carpenter na pangunahing naapektuhan ang puso. Ito ang kalaunang naging dahilan ng kanyang pagpanaw sa edad na 32 taong gulang. Kaya nagkakaroon po siya ng walang ganang kumain, nagkakaroon siya ng intestinal infection, o nagkaroon po siya ng infection sa kanyang bituka. Ayun po ay dapat gagamutin sa ngayon at hindi po siya fit to travel. Ilang beses sumubok si Arroyo na bumiyahe pa Singapore noong nakaraang linggo para magpatingin at sumailalim sa tetracycline bone biopsy na ayon sa PMA ay kayang-kayang gawin dito sa Pilipinas. Nagbigay na rin daw sila ng listahan ng mahigit 100 doktor mula sa Philippine Society of Endocrinology and Metabolism na pawang mga eksperto. Hindi po kailangan ng isang specialista para gumawa ng tetracycline bone biopsy. Wala po kung kahirap-hirap yan. Minor operation lang po yun. Tingin naman ni Olarte, tama lang ang pagsasailalim sa temporary hospital arrest kay Arroyo. Nais din daw kasi ng kanilang grupo ang agarang pagbuti ng kanyang kalusugan. At maging ang dating Pangulong Joseph Estrada na ipinakulong noon ng Administrasyong Arroyo, ipinapanalangin din daw ang kanyang paggaling. I'm praying for her recovery of her health so that she can face all those accusations against her. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Na-hospital din po kamakailan si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Kabilang din daw siya sa mga kakasuhan nung electoral sabotage. Inuulit po namin, wala pong piyansa yung kaso na yan. Mapakakausap po natin siya live ngayong gabi dito po sa 24 Oras. Magandang gabi po, Chairman. Si Mike Enriquez po ito. Oy, magandang gabi naman. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Mike Enriquez. Ganun din sa lahat ng ating mga televiewers. Bago po ang lahat, Chairman, kamusta kayo ngayon? Bago ang balita namin na-hospital kayo, nakalabas kayo, tapos kailan ba kayo bumalik ulit sa hospital? Ano ba, check-up lang ba yun? O? Kahapon nagbalik ako uli at nagkaroon ako ng tinatawag nating endoscopy. Yun nga, kinunan tayo ng parang ginawang kayo ng test. Yes. Ano po resulta? Pero look, Mike, ayokong banggitin sana ito dahil sa meron naman kumakalat na balita at sinasabing tayo gagaya daw sa presidente kung sakasakaling magkaroon tayo ng kaso, tayo magpapa-hospital arrest. Tandaan ho niyo ito, kahit na dumudugo ang oo ko, kung kailangan ako i-arrestuhin, papa-arresto tayo, Mike. Okay. Alam nyo na, Chairman, na ngayong linggong ito, ang sinasabi, isasama kayo dun sa kasong electoral sabotage na nauna ng sinampa sa dating Pangulo. Nabasa nyo na ba yung desisyon na yan? That's very chilly. Nakakatayong balahibo yan, Mike. Kasi alam mo na namang ang kasong yan no bail, no? Gusto ko lang malaman ng ating mga tagapakinig. Yung una, salamat nakaabot ako. Hindi ako nakasama doon sa Bidul case. Nabalitaan ko, kamukha ng sinasabi mo ngayon, na maaaring magkaroon tayo ng bagong kaso doon kina Radam at saka dito kay Marty Rizal. Gusto ko lang malaman ng ating mga televiewers na ito yung dalawang idinimanda ko, tinanggal ko sa pwesto, yung demanda ko ay inaprubahan nila Justice Melo, nila Chairman Brillantes, ni Chairman Bora. In short, 4 na komisyon na nagdaan dito. At 15 kaso ang napasok dito kay Radam. Pagkatapos ngayon, ako na ngayon na ipapalit dito. Ano ba naman na nangyari? Opo. Nabasa nyo na ba yung... Nabasa nyo na ba, Chairman, yung rekomendasyon o yung report ng joint panel ng DOJ at ng COMELEC, Chairman? Ang report dito, alam mo, Mike, pina-absuelto itong dalawang ito. At ako ang gustong kasuhan. Salamat na lamang ang commission ay nanindigang sila ay manatiling nakademanda. Kaya lamang, nabalitaan ko ngayon na maaring isama tayo rito. Kaya ang ginawa ko kaninang umaga, nag-file kaagad ako ng motion for reconsideration. Pinaalalahanan ko lamang ating mga commissioners na ito yung dinimanda ninyo.
Hindi ako lang ang nagdemanda rito. Dinimanda natin itong lahat. Uulitin ko, I initiated the investigation, I initiated the filing of the case, at ito ay sinundan ninyo lahat. Lahat tayo rito. Chairman Bora, Chairman Melo, Chairman Brillantes, at kasama yung mga 6 na commissioners ng bawat commission na ito. Nagkakaisa tayo rito. Itong dalawang ito yung nagkasala. Bakit ngayon parang ako na ngayon ang ipapalit dito sa dalawang ito? Ito ang aking panawagan sa kanila. Okay, Mr. Chairman, kulang na po ang ating panahon. Ganyan talaga ang telebisyon. Maraming pong salamat sa pagpayag nyo na sumagot sa aming mga tanong ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Mike, sa akin ang pasasalamat. Magandang gabi po naman. Ganun din sa lahat ng ating mga televiewers. Salamat po. Sa punto pong ito naman, ang makakapanayam naman natin live ay walang iba kundi ang pambansang kamao ng Pilipinas. Siyempre, si Manny Pacquiao po yan. Magandang gabi, Congressman, at congratulations. Magandang gabi na naman, Mike, at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Thank you. Nakapagpahinga na ba kayo, Congressman? Makapagpahinga ng konti. Okay, sabi nyo kanina sa panayam ninyo, ang pagtutunan nyo ng pansin ngayon, yung balik trabaho ninyo bilang kongresista, Manny Pacquiao. Yes. Okay, anong una nyong balak pagtunan ng pansin pagbalik nyo sa Kamara? Focus muna doon sa mga ibinaseting bill at saka yung project natin sa district natin sa Sarangani Province, especially the hospital. Okay, Congressman, hindi talaga maiwasan tanungin kayo tungkol sa nakaraang laban. Anong mga leksyon na natutunan, hindi lang ninyo, kundi pati na ng Team Pacquiao, diyan sa natapos na laban na yan ninyo ni Marquez na kayo ang nanalo. Pati si Freddie Rhodes, sabi niya, baka pati daw siya nagkaroon ng pagkukulang, baka na-overtrain daw kayo, baka na-sobrahan sa ensayo, etc. etc. Congressman? May kami doon na overtrain dahil usually ang ginagawa ko every fight 8 weeks ang training, but this fight 10 and a half weeks ang training namin, so pwedeng na sobrahan ng konti, then may pagkukulang doon sa training namin dahil yung paa ko, yung kaliwa, buhat-buhat ko at masakit. Okay, Congressman, ano ang plano ni Congressman Manny Pacquiao sa 2012? 2012, lalaban pa rin tayo at hindi pa natin alam kung sinong kalaban. Pero sa ngayon, focus tayo sa trabaho natin bilang congressman para... Wala tayong pag-uusapan tungkol sa pagre-retiro sa 2012? 2012, wala pa naman at siguro i-announce ko naman sa lahat ng mga tao kung ako nagre-retiro na. Okay, isa pa tungkol sa mga plano sa inaharap. Ano naman ang plano ni Congressman Manny Pacquiao sa nalalapit siyang birthday? Sa nalalapit kong birthday, yung celebration pa rin, doon gaganapin sa gym ko. At excited na rin ako na mabisita ang aking mga constituents sa Sarangani. Okay, kailan ba kayo uwi sa Sarangani, Congressman? Papasok muna ako bukas sa Congress and papasok agad ako dahil maraming mga trabaho nga at by Thursday baka umuwi ako sa Sarangani. Okay, isang tanong na lang po, medyo personal tungkol dun sa dalawang anak niyong babae, si Queenie. Yan, ngayon ngumiti na kayo. Si Queenie at si Princess. Kitang-kita sa video yung kinuna namin, bibong-bibo yung dalawang bata kanina nung pagdating ninyo. Mukhang may mga konting indikasyones na itong mga batang ito may posibilidad na may dugong showbiz ba? Kung lang naman, Congressman, si Queenie at si Princess ay magpapaalam sa inyo na gustong pumasok sa larangan ng showbiz, papayagan nyo ba, Congressman? Depende yan sa kanila, pero sa akin is, ang akin lang is ang gabay namin bilang magulang at siyempre yung pag-aaral huwag kalimutan dahil importante sa mga bata yon. At nandito lang kami mga magulang, gumagabay sa kanila para sa magandang buhay. Sige po, Congressman, salamat sa binigay niyong oras sa 24 oras. Magandang gabi po at isa pang beses congratulations. Maraming salamat, Mike, at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Salamat po. Susunod! Bahagi ng isang mall sa Alabang nasunog! Isang batang lalaki sa China pahirapang sagipin matapos maipit sa hukay ng patiwarik. Isang kalsada sa Quezon City na ampaw daw ang pagkagawa. Idinulog sa investigador ng bayan.
Miss World First Princess Gwendolyn Rue nag-courtesy call kay Vice Presidente Giorgio Marbinay at kinilala pa sa ating Senado. Tututukan natin yan at marami pang ibang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Nagkasunog po sa isang mall sa Alabang sa lungsod ng Muntinlupa kaninang umaga, nakuna ng video ng ating news scooper na si Sindel Tausias ang makapal na usok na nagmula sa ikalawang palapag ng Festival Mall. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog, maayos namang napalabas ang mga tao at wala ring naiulat na nasaktan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at ang halaga ng naabong ari-arian. Chika Minute! Binisita ng castaways ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown ang kanilang fans sa Tarlac. Hindi magkamayaw ang mga tagahangang dumagsa para panoorin ang performances ng mga castaways sa Jimmy Kapuso Mall Show doon. Ang taga-Tarlac na si Alisa Alano, masayang nagtanghal para sa mga kababayan niya. Naroon din sina Ellen Adarna, Isabel Granada, Chucky Dreyfus at si Beto. Todo pasasalamat ang castaways sa mga tumangkilik sa panibagong season ng Survivor Philippines. Ikinuwento pa nila ang ilang unforgettable experience nila sa isla. Una, life-changing ho talaga siya. Body and weight-changing ho. Yung walang ligo, walang toothbrush, yung pinakain nyo lang kanin, walang ulam. So, hindi ko paano ka makikipaglaban sa mga challenges. We just enjoyed every minute na magkakasama kami na all we do is, parang we just bring out the best in each. Mamaya Mark Heras at Ina Asisio. Engaged na nga ba? Malalaman yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, inireklamo ng mga taga-barangay Sangandaan Project 8 sa lungsod ng Quezon ng isang kalye na hindi nyo akalaing bagong gawa pa lang. Abay, kakaisang taon pa lang mula ng semento ng kalsada pero uka-uka na agad. At sa kalagayan ng kalsadang yan, hindi nyo akalaing 1 milyong pisong pera ng taong bayan ang ginastos para dyan. Isa lang ang laman ng usapan ng mga residente sa kahabaan ng Property Street, Barangay Sangandaan, Project 8 sa lungsod Quezon. Palibasa ay walang paglagyan ng kanilang pagtataka sa kahinatnan ng kanilang bagong gawang kalsada. Inayos ito pero ayan, tingnan nyo. Maalikabok pa rin, parang ampaw ang pagkagawa. 1 year pa lang. So, ganito na ang nangyari. Natutuklap na yung mga bato-bato dyan. Uka-uka na. Puro buhangin na to, puro graba na to lumalabas Agosto nung nakaraang taon daw natapos sementuhan ang kahabaan ng Property Street. Ang problema, parang magic na nagbago agad ang anyo nito. Barangay project to, maganda naman ang intensyon. Kaya lang yung construction mukhang below par. Saksi ang lente ng investigador ng bayan sa walang kasing gaspang na daan. Abay, hindi nyo akalain kagagawa lang? Sa kalidad ng proyekto nga minasaksiyan, akalain yung 1 milyong piso ang pondo nito? Para malinawan, aming sinadya ang barangay hall para makausap si Kapitan. Yan, kung tatandaan ko kasi nung ginagawa yan mulan. So nangyari nung niras yan dahil maputik. Meron pagkukulang din yung kontraktor dahil nga doon sa nangyaring gumaspang. Ang nakapagtataka lang, inabot pa ng siyam-siyam bago aksyonan ang problema. Patatawag kayong kontraktor dahil alam ko dyan, under warranty pa yan. Ang ganitong klase ng pagkukulang sa panig ng kontraktor, hindi palalagpasin ng tanggapan ng city engineer. Nire-reprimand natin yung kontraktor. Pero pag yung kontraktor talaga hindi niya binigyan natin siya ng memorandum na i-repair, rectify niya na yung mga depekto sa mga Quezon City projects natin, sometimes nire-recommend natin ng for suspension o yung pinakamabigat yung i-blacklist dito sa Quezon City government. Sa ngayon ay naipaayos na ng kontraktor ng proyekto ang kahabaan ng Property Street sa Barangay Sangandaan dyan sa Quezon City. Paalala po namin sa mga tao o grupo na nagbabalak magsamantala, hindi po kayo palulusutin ng investigador ng bayan. Asahan ninyo, hindi namin kayo tatantanan. Susunod, mga estudyanteng rallyista sa California binugahan ng pepper spray ng mga pulis.
Miss World First Princess Gwendolyn Ruey kinilala sa Senado, Senador Jinggoy Estrada tumuntong pa sa silya para makipagbeso sa kanya. At Jolina Magdangal at Mark Escueta, kasal na. Tutukan lahat yan dito sa 24 Oras. Sa Amerika, kinundena ang pagbuga ng pepper spray ng mga pulis sa mga estudyanteng rallyista sa California. Kitang-kita sa video ang malapitang pag-pepper spray sa mga rallyistang lahat na may nakaupo na. Nahilam ang mga estudyante, ang ilan agad binuhusan ng tubig ang kanilang mga mata para maibsan ang epekto ng pepper spray. Marami ang umalma nang mapanood sa internet ang video ng umano'y police brutality laban sa mga nagpoprotesta sa pagtataas ng matrikula. Pinag-administrative leave na ang 2 pulis na dawit habang iniimbestagahan ang insidente. 161 na po ang medalyang napanalunan ng Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na Southeast Asian Games sa bansang Indonesia. Ang ating pambato sa basketball na ang pangalan ay Sinag Pilipinas, nakagintong medalya. Pinangunahan ni na Gregory Slaughter, Bobby Ray Parks at Chris Hugh. Ang panalo kontra sa Thailand, tambak po ang score 85 Pilipinas, Thailand 57. Kahapon, nagwagi na rin tayo sa baseball at boxing. Kaya 31 na ang ating ginto, 55 naman ang medalyang pilak at 75 ang tanso. Pang-anim pa rin ang Pilipinas sa 11 bansa na nagtatagisan sa SEA Games. Ngayong taong ito, nangunguna pa rin ang host country kung tawagin ng Indonesia na mayroon ng 161 gintong medalya. Bukas na po magtatapos ang Southeast Asian Games. Hindi may kakaila na mula nang sumikat yung Pilipinas-Cals po, yung mga sa football natin, lumakas ang interes ng mga batang Pilipino sa larong football. Ngayon nga, ilang batang Pinoy na ang sinasanay para makabuo ng matinding lokal na koponan na ilalaban sa Under-17 World Cup sa 2019. Nakatutok si Dan Otingkungko. Samala Cristiano Ronaldo at David Beckham na moves na ito sa field, aakalain mo ang veterano na sa football ang mga kasama namin dito sa San Beda College sa Maynila. Pero ang football stars in the making, mga footballilit pa lang. Sila ang mga piniling manlalaro mula sa iba't ibang eskwelahan sa Metro Manila. Ilan sa kanila kinalakhan man ng basketball na humaling at nabuo ang passion para sa football. Ang mga classmate ko po kasi naglalaro na ng football. Masarap ang laruin. To be a professional international football player. Meron kang football club in mind na isasali ka? Yes, like Manchester. Manchester. Sinong idol mo? Rooney. Wayne Rooney. So, anong gusto mong i-emulate? His goalings and to be top popular. Bukod sa mga veteranong football coach tulad ni Coach Aris Kaslib ng PFF, espesyal na nagturo sa mga bata si Coach Eckhard Krauts-Sun ng Deutscher Olympischer Sportbund, katumbas ng Philippine Olympic Commission ng bansang Germany. Mula sa warm-up, pagsipa at goal, hanggang sa mismong mock match, lahat tinutukan ni Coach Eckhard. May question and answer portion pa nga kung saan nasubok ang kaalaman ng mga bata pagdating sa football. What is the most important of all? Congratulations, I know your name. Come on. Come here. You will get a prize later. Okay. Every exercise comes from the brain first. The perception of the exercise goes down to the feet. We always say a good player, the brain is the third foot. So they learn already quick thinking, anticipation, orientation. Ang pinagmula ng training ang pagsikat ng Philippine Ascals at football bilang sport sa bansa na madalas tawaging basketball country. Ang goal ng mga taga-PFF, makabuo na isang malakas na national football team ang bansa para sa Under-17 World Cup 2019. After na sumikat yung Ascals ng 2010, kasi ang question dyan is saan na pupunta yung football ng Pilipinas, no? At ang sagot dyan is kailangan na nating simulan yung programa sa grassroots level. Tapos meron tayong target ng 2017-2019 na sana makabuo tayo ng isang batang team ng Pilipinas na makalaro sa mas mataas na level. Malaki ang nakikitang potensyal ni Coach Eckhard sa mga batang Pinoy pero marami pa raw dapat gawin. The most important for the Filipino boy is
to keep the ball on the ground because the players are small. The government and the Ministry of Education and Culture should think about it. For playing football, it's the best game for physical fitness, and it's the best game to learn social behavior. We need better and more football fields. Umiikot din ang PFF sa mga football club sa Visayas at Mindanao. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, malaking Santa Claus agaw pansin sa Balanga sa lalawigan ng Bataan. Apela sa Department of Justice ng ilang kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Huwag ipasok sa Witness Protection Program. Si Zaldi Ampatuan. Balita mula sa bansang China, batang naipit sa hukay ng patimurik. Paano kaya sasagipin? Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Balita mula sa lalawigan ng Bataan, agaw pansin ang isang napakalaking Santa Claus display sa lungsod ng Balanga. Walang tigil kung pabugahan niya ng tila niebe o snow, mga tuloy-tuloy ang snow. Ang Santa Claus na yan ay gawa po sa tinatawag na mga recycled material. Dahil nakapatong si Santa sa isang plataforma, abay abot tanaw siya kahit sa malayo. Sa North Cotabato naman, inilawan na ang Christmas Village na loob mismo ng compound ng kanilang Kapitolyo. Nagmistulang kastilyo pa nga ang Kapitolyo dahil sa mga nakapakalibot na makukulay na mga ilaw. Meron ding mga nakadisplay na mga Belen. Pero bukod tangi raw ang higanting Belen na matatakbuhan, ayan sa entrada po o pasukan ng compound ng Kapitolyo. Mahigit 15,000 ilaw raw ang ginamit sa Christmas Village na obra ng mga empleyado ng pamahalaang panglalawigan ng North Cotabato. Formal nang itinurn over sa pamamahala ng Department of Education ang proyektong GILAS o Gearing Up Internet Literacy and Access for Students. Taong 2005 nang ilunsad ang proyektong ito ng Ayala Group of Companies, katuwang ang iba't ibang grupo, ahensya at mga korporasyon gaya ng GMA Network. Layo nitong pagkalooban ng internet connection ang lahat ng pampublikong high school sa bansa. We realize that while we can do a lot, and we've done almost 50% of the schools, it's really the government that has the resources. Dahil sa proyekto, tinatayang mahigit 3,000 pampublikong high school ang nabigyan ng mga computer na may internet connection. Napakinabangan ito ng mahigit 4 na milyong estudyante. In this day and age, kailangan ng mga estudyante ang computer para matulungan sila sa kanilang pag-aaral. Kaya kailangan sumabay tayo sa progress Nagpapasalamat naman ng DepEd sa GILAS project dahil sa malaking tulong daw ito sa mga estudyanteng Pinoy. Hindi tayo maaaring magpatuloy lamang sa pagtatayo noong mga classrooms at toilets. Ang talagang pagbabago at mas pangmatagalang revolusyon sa edukasyon ay sa pamamagitan ng IT. No? Marami itong matutugunan, lalong-lalo na kasama dito yung kakulangan ng classroom. Pakikita niyo yung picture natin. Chika Minute! Hindi raw may iwasang magkaselosan ang magkasintahang Ina Asisio at Mark Heras kahit pa matagal-tagal na rin ang kanilang relationship. Totoo naman kaya ang balibalitang engaged to be married na sila? Alamin yan sa chika ni Kata Tibayan. Going strong daw sina Ina Asisio at Mark Heras na ngayong mahigit 4 na taon nang mag-boyfriend. Ang sikreto raw nila ang pagiging understanding. Sa relasyon namin, ako yung umiintindi. Siya yung mas mature, 'di ba, sa mga rules, ganyan. So siya yung mas sinasabak sa mga kissing scene, mga sexing, ganyan, or ibang partner. So ako yung mas nakakaintindi. Pero minsan daw nasusubok din si Ina sa mga panahon na hindi maiwasang siya ay magselos. Napagselosan ko si Rian tsaka si Jenilyn talaga. And lagi ko naman in-explain na kaya si Jenilyn yung pinaka-pinagselosan ko dahil nga nasubaybayan ko talaga silang dalawa. Hindi lang naman daw siya ang nagsiselos, kundi mismo rin si Mark. Kahit sinong lalaki nakakasama ko. Kahit picture lang, mga gano'n. Kahit nga yung mga twins madalas yung pagselosan dahil sila yung madalas kong kasama. Si Alden, si Derek. So sila yung pinagselosan ni Mark. Mas masarap yung pakiramdam na alam kong may pakialam siya sa akin kaysa yung hinahayaan niya ako. Sa tagal nila mag-on, totoo bang nag-propose na raw ng kasal si Mark? Bata pa ako.
Wala, hindi talaga totoo. Siguro kaya lang na-chismisin kasi meron kaming couple ring. Katatibay na updated sa showbiz happenings. Up next, Jolina Magdangal at Mark Escueta ikinasal na sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, ang mismong pagsagip sa bata sa China na naipit sa hukay ng patiwarik. Pickup truck na yan na aksidente, na disgrasya sa Batangas. 2 ang patay, tuloy-tuloy ang pagbabalita dito sa 24 oras. Meron po tayong balita mula sa China, isang batang lalaki ang nahulog sa hukay at naipit ng patiwarik. Agad sinaklohan ang bata nang matakpuan siya ng isang lalaki. Hirap ang bata na makagalaw dahil makitid ang hukay na 2 metro lang ang lalim. Nahirapan din siyang makahinga dahil nga naipit siya ng patiwarik. Gamit ang lubid, pinagtulungang hilahin palabas ang bata. Matapos ang 2 oras, tagumpay siyang nailigtas. Hindi naman daw nagtamo ng malubhang pinsala ang bata. Isinugod siya sa ospital para mas lalo pang masuri. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Bukod sa tinatawag na electoral sabotage, may halos 20 kaso pa raw na maaaring isampa laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga susunod na araw. Di rin ginaman bukas sa Korte Suprema ang mga argumento kung legal nga ba o hindi yung pakakabuo ng joint panel ng COMELEC at Department of Justice na nag-imbestiga sa umano'y dayaan ng eleksyon ng taong 2007. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi pa man nare-resolba ang usapin kung dapat nga bang makaalis siya ng bansa, panibagong kalbaryo ang nagbabadya para kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ayon sa palasyo, asahang halos 20 kaso, kabilang na ang plunder na wala ring piyansa, ang isasampa laban kay Arroyo sa mga darating na araw. Alam ko kasi may almost 20 na hinahandang mga cases, plunder, electoral sabotage, etc. So, tingin ko in the next few days or weeks ay baka yung mga kaso na yan ay magsimula ng maisampa rin. Sa kanyang pagdating mula sa 19th ASEAN Summit sa Bali, Indonesia, ipinangako ng Pangulong Noynoy Aquino ang patas na paglilitis sa dating Pangulo. Magkakaroon po siya ng patas sa pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa korte dahil karapatan ito ng bawat Pilipino. Iyan lang naman ang nararapat, di po ba? Na ang prosesong dadaanan ng tindero o tsuper, ng guro o basurero, ng pulis o clerk, mula sa pinakamatas hanggang sa pinakamababang hanay ay dapat pare-pareho. Walang kinikilingan at nakatuon lamang sa paghahanap ng katotohanan at sa pananagot ng may kasalanan. Sa ngayon, election sabotage pa lang ang naisampa ng COMELEC laban kay Arroyo sa Pasay RTC na naging basihan ng pagpapalabas ng warrant of arrest noong Biyernes. Pero diskumpiyado si Senador Miriam Santiago, masyado raw minadali ang pagbaba ng arrest warrant. There is political persecution, there is no due process of law, and there is inherent bad faith in the timing of the filing of the case in regular RTC and the consequent issuance of the warrant of arrest. Ang kabungan ng dating Pangulo, tinawag na Pinoy Express ang bilis daw ng mga pangyayari. Pero itinanggi na ni Justice Secretary Laila De Lima at maging ni Pasay RTC Judge Jesus Bupas na minadali ang warrant of arrest. Maging ang mga puna sa umano'y pagmamadali rin ng COMELEC na maisampa ang kaso laban sa dating Pangulo, pinabulaanan din ng komisyon. Bukas sisimulan na ng Korte Supremang oral argument sa petisyon ni dating First Gentleman Mike Arroyo at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. kung legal nga ba ang ibinuong joint COMELEC-DOJ panel na nag-iimbestiga sa umano'y dayaan ng 2007 elections. Ang investigasyon ng joint panel ang naging basihan sa pagsampa ng kasong election sabotage laban kay Arroyo. I don't want to preempt the court on what the court is going to do on those 2 consolidated petitions. No? But there are so many things that can happen there. The court can dismiss the petition outright if it thinks that the petitions are moot and academic. Ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, kapag sinabi ng Korte Suprema na illegal ang DOJ COMELEC panel, maaring mababaliwala ang ipinalabas na arrest warrant laban kay Arroyo. Magkagayon man, hindi naman daw katapusan ng kaso. We have the sinumpang salaysay, the affidavit submitted by the witnesses. So could be COMELEC or anybody that will investigate
we'll have something to start with. So efforts will not be fruitless. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kamakailan nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Cagayan de Oro para magsagawa ng surgical mission para sa mga batang may hernia o luslos. Alam niyo po ba, may kamahalan po ang operasyon sa hernia kaya maraming mga bata ang nagtitiis na lamang sa sakit na dulot nito. 9 na taon nang tinitiis ni Rekward ang sumasakit na bukol sa kanyang singit. Ipinanganak siyang may hernia o luslos. Maliit pa siya. May bukol na dito sa hita niya. Umiiyak din siya pag magbukol yung hita niya. Umiiyak. Masakit kasi daw. Marami kaming magkakapatid na hindi kasya ang sahod ni Papa. Ito ang bahay ng pamilya Dahap, yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang pangatlo sa 6 na anak na si Junjun, ipinanganak na may kapansanan. Sa gulang na 11, nananatili siya sa duyan. Ang panganay namang anak, nakapag-aral ng computer animation at nakapagtrabaho na ng ilang buwan. Pero bigla naman daw itong nawala sa sarili. Pag hindi makainom ng gamot, parang mababaliw siya ba? Magsalita-salita. Tapos mag-iyak-iyak. Ang pinakaiingat-ingatang kayamanan sa tahanang iyon para kay Risa ay ang medalya ng mga anak na buong ingat na nakasilid sa plastik at nakapaskil sa kanilang dingding. Bunga ito ng pag-iipon at paglalako niya ng panggatong para sa araw-araw na pambaon ng mga anak na iginagapang niyang makapag-aral. Sa kalagayan ng kanyang pamilya, alam ni Rekward kailangan niyang tiisin ang sakit ng kanyang hernia. Pero ayon sa mga doktor, delikado ito kapag napabayaan. Pwedeng yung pag bumaba yung tuslos o intestine, pwedeng maipit, pwedeng masakal, pwedeng mabulok yung intestine, pwede rin ikamatay ng bata. Sa tulong ng mga volunteer doctors na patuloy na nakikipagtulungan sa Give a Gift Surgical Mission ng GMA Kapuso Foundation, naoperahan ng libre si Rekward at kasama pa ang 27 batang may hernia. The GMA, the Kapuso Foundation, together with the Philippine Society of Pediatric Surgeons and the Philippine Society of Pediatric Anesthesiologists and the Pinoy doctors, they go to different places in the Philippines to do pediatric hernia surgeries. And we are very fortunate that this year they choose to come to Cagayan de Oro City. Promise ko po, mag-aaral ako ng mabuti para makatupad ko ang pangarap ko na maging engineer. 5 taon na pong ginagawa ng GMA Kapuso Foundation ang proyektong ito at napakarami na pong mga bata ang nabigyan natin ng libreng operasyon sa hernia. Ang successful mission na ito ay naging posible po dahil sa walang sawang pakikipagtulungan ng Pinoy Doctors Incorporated, German Doctors Hospital at Cebu Pacific. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation sa lahat ng naging katuwang ng ating Give a Gift Surgical Mission sa Cagayan de Oro. Sa mga gusto pong makibahagi sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayong magsadya sa kanilang tanggapan, maaari rin po kayong magdeposito ng inyong mga donasyon sa kanilang mga bank account at saan mang sangay ng Cebuana Luwilier. O hindi kaya'y mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod ang kasalan ni Jolina Magdangal at Mark Escueta. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras. Chika Minute! 3 days matapos ang kanyang pagbabalik bansa, talaga namang siksik agad sa activities ang schedule ngayong araw ni Miss World 2011 First Princess Gwendolyn Ruey. Nakaharap ni Gwendolyn si Vice President Jejomar Binay at ang ilang senador. Ang chikahatid ni Nelson Canlas. Nag-courtesy call si Miss World 2011 First Princess Gwendolyn Ruey kay Vice President Jejomar Binay kaninang umaga. Kasamang kanyang kapatid at mga magulang, magiliw silang hinarap ni Binay. Aba, siyempre, unang-una, nangingilabot ka't mabiro mo naman na orasan pumunta dito sa kanan. Lalo ko nangilabot nung tinignan ko, ng taas pa rin ito si Miss World. Pero maganda siya, no? I'm really honored to be received in his home. And of course, syempre po, ang dami po niyang ginagawa para sa bansa natin. So, super happy po ako.
Matapos mananghalian kasama ang ilang presenters ng Miss World Philippines, tumulak ang grupo sa Senado kung saan binisita ng beauty queen ang tanggapan ni na Senators Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Sa bisa ng Resolution P43646, ginawaran ni Senator Estrada si Gwendolyn ng isang special citation na kumikilala sa kanyang kontribusyon sa bansa sa pagkakapanalo niya ng first runner-up sa Miss World. Sa katangkaran ni Gwendolyn, tumuntong pa si Jinggoy para lang mabeso siya. Simula kahapon, busy na si Gwendolyn. Sunod-sunod na ang naging guesting niya mula Star Talk nung Sabado hanggang sa kanyang dance number sa Party Pilipinas kahapon. Talagang kakaibang experience daw ito para sa kanya. I really had fun, and yes, just like doing guestings and those things, I really enjoyed it so much, and they welcomed me into the Party Pilipinas family, and I got to host, and it was really great because hosting is one of my dreams, and I had so much fun. So thank you to GMA. Pero hindi pa raw siya desidido kung papasukin niya ang mundo ng showbiz. Hindi ko pa alam kasi focus muna ako sa duties ko sa Miss World, and tingnan po natin after kung maganda po yung opportunity talagang. You never say never, I don't know what will happen, pero if the opportunity is great, of course, why not? Bukas ang motorcade ni Gwendolyn ng bandang alas 10 ng umaga. Magsisimula ito mula GMA Network sa Timog Avenue, Quezon City, dadaan sa EDSA hanggang sa Mall of Asia sa Pasay City. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Ikinasal na ngayong araw ang magkasintahang Jolina Magdangal at Mark Escueta. Very private po ang wedding ceremony na ginanap sa isang lugar sa Tagaytay. Sa katunayan, naging matipid sa impormasyon sina Jolina at Mark kaugnay ng paghahanda sa kasal at ang mismong wedding. Nitong June lang in-announce ng dalawa sa Party Pilipinas ang kanilang engagement. Congratulations, Jolina at Mark. At yan po ang buena mano nating chikahan for the week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 34 na araw na... Hoy? Hello? Buma, oh. 34 na araw na lang po, Pasko na mula sa tahanan ng katotohanan. Sa ngalan ni Nabel Bianco, Cara David at Pia Guanyo, ako po si Mike Enriquez. At ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.